Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga ginigiliw kong kapatid, 40 araw na ang nakalipas, buhat ng ating ipagdiwang ang maligayang Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ngayon naman ang dakilang araw ng paghahanda, ng pagdadala kay Jesus sa templo. Sa hayagang pagtupad sa utos ng Diyos na itinadhana ni Moises, ang totoong naganap ay ang pakikipagtagpo ng Mesiyas sa mga nananabik na tao para sa kanyang pagdating. Sa pag-akit ng Espiritu Santo, ang mga banal na matatanda ay naparoon sa templo. Sa tulong ng tanglaw ng Espiritu Santo, kanilang nakilala ang Panginoon at masaya nilang tinanggap siya. Kaya naman tayo ngayon naririto at nagtitipon bilang tugon sa pag-akit ng Espiritu Santo. Tayo ngayon magprosesyon patungo sa tahanan ng Diyos bilang pagsalubong sa Mesiyas. Makaharap at pakilala nawa natin siya ngayon sa pagsasalo sa paghahati-hating tinapay hanggang sa kanyang maningning na pagpapakita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinanggalingan ng lahat ng kaliwanagan. Ang liwanag na tatanglaw sa lahat ng bansa ay iyong ipinakita ngayon sa banal na Simeon. Gawin mong banal at basbasan ang kandilang ito na hawak-hawak ng mga bumubuo sa iyong sambayanan. Sa aming pagdadala nito, kami naway marapatin mong umawit ng pagpupuri para sambahin ang ngalan mo sa aming paglakad sa landas ng iyong kabutihan. Kami naway loobin mong sumapit sa di magmamaliw mong liwanag. Si Jesucristo na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Halina tayo'y lumakad sa Panginooy humarap, kapayapaan niya'y galak at ay taglayin nating lahat, sumamba't magpasalamat. Si Jesucristo ang ilaw na sa lahat ay tatanglaw. Nagbibigay ka ng ngalan sa unang bayang hinirang ng buon nating may kapal. Panginoon, pangawin akong abanyong alipin. Ako po'y inyo ng kunin, lungati ko'y natupad din, ayon sa sabi nyo sa akin. Si Jesucristo ang ilaw na sa lahat ay tatanglaw. Nagbibigay karangalan sa unang bayang hinirang ng buon nating may kapal. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos,
Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pakipatay na po ang mga kandila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan, na katulad ng iyong anak na naging hindi naibas sa mga tao, at ngayon dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito sa pamamagitan ni Hesukristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan.
Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pagkat siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo.
at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang inihingi ng kautusan. Siya ay kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna ang lahat. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil. Ito po ang isa sa sabi ho ni Simeon nang makita si Jesus. Si Jesus na matagal niyang hinihintay, si Jesus na matagal niyang pinananabikan. Kaya ang pangako sa kanya ng Panginoon, hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang pinangakong Mesiyas. At nung nakita niya, siya ay naging liwanag para sa kanya. Maganda rin po sa misang ito ay ginawa natin yung pagbabasbas ng mga kandila. Nakasindi ang mga kandila, taglay ay liwanag. Pero maganda tignan ang kandila, hindi siya sumisindi mag-isa. Kailangan niya na may magsisindi sa kanya, hindi sa kanya galing ang apoy. Sa buhay din ho natin bilang Kristiyano, isipin mo ang buhay din natin ay parang kandila. Pero anong apoy ang tinataglay natin? Sana ang taglay natin ay ang apoy at ang liwanag ni Jesus. Si Jesus ang taglay natin. At ang tulad ng isang kandila, nagkakaroon tayo ng purpose kung nagbibigay liwanag. Di ba? Ang kandila, nagagawa niya yung purpose niya bilang isang kandila kung nagbibigay siya ng liwanag. Kung ang kandila ayaw nang magbigay ng liwanag, ayaw nang sumindi, tingin mo, magagamit pa yon? Hindi na. Di ba? Pag yung kandila nabasa at ayaw nang masindihan, may purpose pa ba yung kandila? Wala na, sayang na, no? Sa buhay din natin, isipin mo kay kandila at ang taglay mong liwanag ay ang liwanag ni Kristo. At sana po ang liwanag ni Kristo ay paningningin natin sa ating buhay. Kanina nung tinitignan natin yung hawak-hawak natin ng mga kandila na may ningas, nagbibigay liwanag. At kung sama-sama tayo bilang Kristiyano na hahawakan at paniningin ang kandila ng ating pananampalataya at si Jesus ang nagbibigay liwanag, ang dilim ay napapawi. Ang dilim ay naglalaho. Kaya bilang Kristiyano, sana tayo ay magbigay liwanag sa kapwa natin. Hindi tayo tagadala ng dilim. Hindi tayo tagadala ng dilim sa kapwa natin dahil sa ating pagkamakasarili. Sana ang dala natin ay ang liwanag ng pananampalataya natin kay Kristo. Liwanag ni Kristo. At ang liwanag ni Kristo ay nagbibigay pag-asa sa bawat isa. Nagbibigay ng lakas ng loob sa kapwa niya. Isipin mo, kung madilim, matatakot. Kaya mo bang lakarin ang iskinita kung madilim? Matatakot ka. Iisipin mo, makakalabas ba ako ng buhay dito? Pero kung may liwanag, alam mo na pag dumaan ka, you will feel safe. Panatag ang iyong kalooban na ikay makakadaan ng ligtas dahil may liwanag. Tayong Kristiyano, niyayakap natin ang misyon. Sana yung ginawa natin pagbabasbas ng kandila ay hindi lang po paramihan ng kandila. May iba ho kadalasan pag February 2, kulang na lang po dalhin yung grocery store para sa simbahan
dala-dala ilang kahon ng kandila. 1 year supply. Sana ho hindi paramihan ng pinabasbasan. Pero sana tulad ng kandila, mayakap natin ang ating misyon na tayo ay magdala ng liwanag ni Kristo sa iba. Tayo ang magdala ng liwanag, hindi kadiliman ang dala natin, hindi pagdurusa ang dala natin, kundi ang dala natin ay ang liwanag ni Kristo sa iba. Ang liwanag na nagbibigay pag-asa, ang liwanag na nagbibigay kagalakan, ang liwanag na nag-aakay din sa kapwa natin na magbigay ng liwanag. Hindi ba kanina, yung pagsindi nyo ng kandila, nakisindi ka sa katabi mo. Ikaw na may taglay na kandila na may liwanag, at yung katabi mo ay walang ilaw ang kanyang kandila, anong gagawin mo? Sisindihan mo yung kanya. Sana sa buhay din natin bilang Kristiyano, lalo na sa mga kapatid natin na ang pakiramdam nila ay madilim ang paligid nila, dalhin natin ang liwanag ni Kristo sa kanila. Sindihan natin yung kandila nila. Ang kandila na nagbibigay pag-asa, ang kandila na nagpapadama sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Ito po misyon natin, ito pong imbitasyon sa atin ng ating Panginoon ngayon sa araw na ito ng pagdiriwang ng pagdadala ni Jesus sa templo. Sinabi ni Simeon, liwanag nitong tanglaw ng mga hintil. At sana po sa buhay natin bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang dala natin ay ang liwanag ni Kristo sa iba. Liwanag ni Kristo sa lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nagniningning si Kristo bilang liwanag ng kaligtasan sa lahat ng bansa at kalwalhatian ng kanyang bayan. Ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-aalay ng kanyang bugtong na anak para sa atin. Ang ating itugon, Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Ang simbahan sa buong mundo naway ipakita ang tunay na mukha ni Kristo at maging tanda ng kaligtasan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Ang mga may kapangyarihan naway maglingkod sa lipunan ng may pag-aalay ng sarili, magkaroon ng tapang na magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at katarungan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Tayo naway mabigyan ng sigla ng pagiging masunurin ng Birheng Maria at ni San Jose sa laging pagtupad sa mga kautusan ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng kanilang mga sariling halimbawa, mahikayat ng mga ama at ina ang kanilang mga anak sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway humayo sa kapayapaan ng Diyos at magdiwang ng walang katapusan sa piling ni Maria ng lahat ng mga santo. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, nasa kadiliman kami kung wala ka. Magningning nawa sa amin ang iyong liwanag upang sa aming sariling paraan kami maging mga salamin ng iyong liwanag. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Ama naming manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahid dungis si Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos ng kapiling niya. Sa lahat po na may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang naway mapas sa aming lubusan ang iyong kagandahang loob na kinamtangganap ni Simeon nung matupad ang kanyang inaasam na wag munang mamatay hanggat hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Hesukristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong
sagisag ng aming kaligtasan.